Minsan mapapaisip ka, bakit ganon? Lahat na ng kabaitan ibinigay mo, pero galit pa rin sila. Tinulungan mo na, pero sinuklian ng sumbat. Tahimik kang nabubuhay, pero ikaw ang laging pinupuna. Sa bawat kilos mong mabuti, may mga matang nagagalit, bumubulong, humuhusga. At dito nagsisimula ang tanong, may mali ba sa pagiging mabuti? Ngunit sa ilalim ng tanong na ito, hindi mo lang hinahanap ang sagot, hinahanap mo ang kapayapaan. At sa paglalakbay na ito, hindi mo kailangang mag-isa. Dahil tayo ay parehong sugatan, parehong nagtatanong. At sa video na ito, sama-sama nating bubuksan ang mga dahilan kung bakit ang kabaitan mo ay nauuwi sa galit ng iba at kung paano ka mananatiling matatag, tahimik at totoo sa sarili sa gitna ng ingay at inggit ng mundo. Number 1, dahil ang kabaitan ay salamin at hindi lahat ay gustong makita ang tunay nila. May mga bagay sa mundong ito na tila simpleng tinitingnan, pero kay hirap tanggapin. At isa na doon ang salamin. Ang salamin ay tahimik pero malupit. Hindi ito nambabastos, pero ipinapakita nito ang totoo. At ang totoo, madalas ay masakit. Kapag ikaw ay mabait, hindi lang ikaw ang nagbibigay, hindi lang ikaw ang tumutulong o gumagawa ng tama. Ang kabaitan mo ay nagsisilbing salamin sa mga mata ng iba. Isang paalala ng kung sino sila dati o mas malala kung sino sana sila kung hindi nila pinili ang galit, ang inggit at ang pagkukunwari. Ang presensya mo bagamat tahimik ay nagdudulot ng ingay sa loob nila dahil sa bawat kabutihang ipinapakita mo, ipinapaalala mo sa kanila ang lahat ng kabutihang hindi nila ginawa. At hindi lahat ay gustong maalala yon. Sabi ni Seneca, wherever there is a human being, there is an opportunity for kindness. Pero sa panahong ito, ang kabaitan ay hindi na simpleng regalo, ito na ay nagiging panganib. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil ang kabaitan mo ay naglalantad ng mga sugat na pilit nilang tinatakpan. Ilang taon na silang nagtago sa likod ng galit, ng yabang, ng pagiging sarcastic. At isang araw dumating ka, tahimik, kalmado, mabait, at parang walang effort, nayanig ang sistema ng pagkatao nila. Ikaw ba ang may kasalanan? Hindi. Ikaw ay naging totoo lang, ngunit sa paningin ng taong hindi pa handang harapin ang sarili, ang totoo ay nakakainsulto. Ang mabuting intensyon ay kanilang binibigyang mali. Ang pagtulong ay kinukwestiyon at ang katahimikan mo ay itinuturing nilang panlalait dahil hindi sila galit sa iyo. Galit sila sa kung anong nararamdaman nila kapag kasama ka. Guilt, insecurity, inggit, mga damdaming matagal na nilang nilulunok. Pero biglang nabuhay muli dahil lang ikaw ay mabuti. Hindi mo ito sinasadya, hindi mo ito pinilit, pero nangyari dahil ikaw ay naging salamin. At ang salamin, tandaan mo, hindi ito nagpapasya kung sino ang makikita. Ipinapakita lang nito ang totoo. Number 2, dahil iniisip nila may motibo ka. Sa panahon ngayon, ang pagiging mabait ay hindi na basta tinatanggap. Ito ay pinag-iisipan, pinagdududahan at minsan kinakatakutan. Hindi dahil may mali sa kabutihan mo, kundi dahil may mali na sa pananaw ng mundo. Tingnan mo ang paligid, lahat may hinihinging kapalit. Ang tulong ay may bayad, ang iyang ngiti ay may agenda, ang kamusta ka may kadalasang nauuwi sa hingi o utang. Kaya kapag ikaw ay nagpakita ng kabutihang walang hinihinging balik, sila mismo ang nababahala. Bakit siya mabait? Ano kaya ang habol nito? At doon, unti-unting tumatagos ang laso ng suspetsa. Hindi ka na nila nakikita bilang ikaw, nakikita ka nila bilang banta sa mundong natutunan na nilang pagtiwalaan. Isang mundong peke, makasarili at mapag-imbot. At dito pumapasok ang sinabing babala ni Epictetus. If you wish to be good, first believe that you are bad. Hindi ito paalala na dapat mong siraan ang sarili mo. Ito ay babala na ang mundo ay hindi magpapalampas sa isang taong mabuti. Dahil ang pagiging mabuti ay panata at ang panatang ito ay susubukin hindi lang sa paggawa ng tama, kundi sa pagtanggap ng mga maling akusasyon. Dahil minsan ang kabutihan ay mukhang kasalanan sa mata ng taong sanay sa panluloko. Kapag nagbigay ka ng walang hinihingi, iisipin nilang may lihim kang layunin. Kapag tumulong ka ng walang pabor, iisipin nilang iniipon mo sila sa listahan. At kapag tahimik kang mabait, iisipin nilang pinaplano mong gamitin ang kabaitan mo sa panlilinlang. Kaya madalas ikaw pa ang iniwasan. Ikaw ang pinagkakaisahan. Ikaw ang tinatawag na plastic kahit totoo ka.
Dahil sa katotohanan, mas madaling paniwalaan na lahat ay may motibo kaysa tanggapin na may mga tao pa ring nagbibigay mula sa puso. At dito mo makikita ang tunay na hamon, hindi lang ang pagiging mabuti, kundi ang manatiling mabuti kahit pinaghihinalaan ka, kahit mali ang iniisip nila, kahit masama ang paghusga nila sa iyo. At ano ngayon kung hindi nila maunawaan? Tandaan mo ang sinabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is not to be like your enemy." Kaya't huwag mong sirain ang kalinisan ng intensyon mo dahil lang sa maruming imahinasyon ng iba. Ang kabutihan mo ay hindi kailangan ng permiso. Hindi ito kailangang ipaliwanag. Hindi ito dapat isuko sa harap ng maling interpretasyon. Dahil sa huli ang kabutihan ay hindi para sa kanila. Ito ay desisyon mo. Isang tahimik na paninindigan na hindi nila kailanman mauunawaan kung hindi nila pipiliin ding maging mabuti. At ang mabuting gawa, gaya ng binhi na itinanim sa lupa, ay hindi agad nauunawaan. Pero balang araw, kapag sumibol na ito sa katahimikan, doon nila malalaman kung gaano kalalim ang ugat ng kabaitan mo. Number 3, dahil napapaalala mo sa kanila na may mas mabuting paraan, sanahin na silang mamuhay sa ingay, ang boses na laging nakataas, ang paningin laging naghahanap ng mali, ang puso laging may pinipilit kontrolin, kahit ang hindi nila pag-aari. Para sa kanila ito ang normal. Ito ang katanggap-tanggap. At kapag may dumating na tulad mo, tahimik, totoo, kalma, biglang gumugulo ang lahat ng inaakala nilang tama. Kapag ang isang tao ay lumaki sa kaguluhan, ang presensya ng isang taong kalmado ay nakakainis. Hindi dahil may ginagawang masama ang taong iyon, kundi dahil pinapaalala niya na pwede palang mamuhay ng tahimik na may kapayapaan kahit walang kontrol, na pwede palang hindi palaging ipaglaban ang ego. Ang kabaitan mo ay hindi sermon, pero tumatagos. Ang ngiti mo ay hindi pambola, pero nakakasugat. Ang kilos mong simple ay tila tanong sa konsensya ng iba, bakit ako hindi ganyan? At sa tanong na yon maraming nasasaktan. Hindi dahil ikaw ang sumasagot, kundi dahil napapaalala mo na sila ay may mas piniling daan. Ang daang madaling tahakin, pero walang patutunguhan. Sa mundo nilang puno ng pagkukunwari, ang simpleng katapatan mo ay para bang paghuhubad. Hubad sila sa sarili nilang mga kasinungalingan at ayaw nilang makita iyon. Dahil para sa matagal nang namumuhay sa dilim, ang liwanag ay hindi laging nakakatuwa. Minsan ito ay nakakasilaw, masakit, nakakabulag, at doon nagsisimula ang galit. Kaya hindi ikaw ang pinupuna, kundi ang presensya mong nagpapaalala na may mas mabuting paraan at pinili mong hindi ito. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be one." Ang mabuting tao hindi nakikipagpaligsahan sa ingay, hindi nangangaral, hindi nakikipagtalo. Ang kabutihan ay hindi salitang ipinagmamakaawa. Ito ay kilos na ipinapamuhay, ngunit sa panahong lahat ay gustong marinig. Ang katahimikan mo ay tila rebelyon. At sa panahong lahat ay may pakay, ang purong intensyon mo ay tila kalokohan. Pero tandaan mo, ang kabutihan ay hindi kailanman obligado sa lahat. Hindi ito isang konsyerto na kailangang palakpakan. Ito ay isang panata. Panata sa sarili, sa katahimikan at sa prinsipyo. Kapag ikaw ay mabait, hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit. Dahil ang tunay na kabutihan, hindi umaasa sa paliwanag, kundi sa pagyakap sa mas mataas na pamumuhay. Kaya huwag kang mabahala kung ang liwanag mo ay nasisilaw ang iba. Hindi mo responsibilidad ang mga matang matagal nang nakapikit. Ang responsibilidad mo ay manatiling sindi, manatiling ilaw sa kabila ng kadiliman, manatiling mabait, kahit pa sa bawat hakbang mo ay may galit na sumusunod. Number 4, dahil naiinggit sila sa kapayapaan na taglay mo. Tahimik ka lang, hindi ka nakikisali sa drama, hindi ka nakikipagplastikan, wala kang pakialam sa trending o kung sino ang bida sa kwento ng iba. At sa mundong ingay ang puhunan para mapansin, ang katahimikan mo ay nakakabingi para sa kanila. Hindi mo kailangan ipakita na ikaw ang tama. Hindi mo kailangan ipaglaban ang sarili mo sa bawat maling akusasyon. Dahil alam mo ang totoo at dahil hindi ka umaasa sa validation ng iba, naging banta ka sa kanila. Isang uri ng banta na hindi nila kayang unawain, kaya't ginagalit na lang nila. Bakit? Dahil sa likod ng mga sigaw nila, ng yabang, ng pagsusuot ng peking tapang, nakatago ang isang bagay na hindi nila kailanman nakuha. Ang panloob na kapayapaan. May pera sila, may koneksyon sila, may kapangyarihan sila.
pero wala silang kapayapaan. At ikaw, tahimik, simple, hindi naghahangad ng atensyon, pero may hawak kang bagay na hindi nila mabili. At iyon ang dahilan kung bakit sila galit. Sabi ni Ryan Holiday, "If you want to be powerful, focus on what you can control." At iyon ang ginagawa mo araw-araw. Sa bawat insultong hindi mo pinatulan, sa bawat sitwasyong hindi mo pinilit kontrolin, sa bawat pagtitimpi mo sa halip na gumanti, doon nasusukat ang tunay mong lakas. Hindi mo sinasabing ikaw ay matatag, pero ipinapakita mo sa katahimikan. Ang kalmado mo ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. At sa disiplina mong yan, unti-unti mong pinapalambot ang mundo. Kahit labag sa kalooban nila. Dahil sa totoo lang, hindi nila galit ang ginagawa mo. Galit sila sa nararamdaman nila kapag ginagawa mo ito. Galit sila kasi tahimik ka sa gulo na dapat ay kinuyog mo na rin. Galit sila kasi hindi ka sumali sa pagpapabigat ng mundo. Galit sila kasi hindi mo sila pinansin kahit paulit-ulit kang hinila pababa. At ang pinakamasakit para sa kanila, hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para maramdaman mong panalo ka. Dahil alam mo, sa bawat pagpipigil, sa bawat tahimik mong pagtanggap, hindi sila ang talo, kundi ang dati mong sarili na gusto nang sumabog. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay pagkakaroon ng mas mataas na antas ng pag-unawa, na hindi lahat ng gulo ay dapat pasukin, na hindi lahat ng insulto ay dapat sagutin, na hindi lahat ng labanan ay kailangan mong salihan, lalo na kung ang premyo ay kapaitan. At habang sila ay kumakapit sa mga bagay na panlabas, pera, kapangyarihan, kasikatan, ikaw ay tahimik na kumakapit sa panloob mong kalayaan. At sa tuwing hindi mo sila pinapansin, sa tuwing mas pinipili mong manahimik kaysa makipagbangayan, sa tuwing mas pinipili mong ipagpatuloy ang landas mo, kahit nilalason nila ang paligid mo, lalo silang nababaliw. Dahil hindi nila kayang gawan ng kwento ang taong hindi nagpapaapekto. Hindi nila kayang siraan ang taong hindi nakikipagkompetensya. At hindi nila kayang wasakin ang taong hindi nila kayang kontrolin. Kaya't manatili ka sa kung sino ka. Huwag kang padala sa galit nila. Dahil ang kapayapaan mo ay bunga ng mga desisyong ginawa mo sa loob, mga desisyong hindi nila kailanman naiintindihan, dahil hindi nila kailanman pinili. At kung sila ay naiinggit, lahayaan mo, mas magandang kaiinggitan ka dahil sa katahimikan kaysa kaawaan ka dahil sa kaguluhan. Number 5. Dahil hindi sila sanay sa konsistenteng kabutihan. Sa mundong ito, hindi na bago ang pagkukunwari. Sa katunayan, sa sobrang dami ng peke, ang totoo na ang madalas itinuturing na kakaiba o minsan pangangakahina-hinala. Maraming nagsasabi na sila'y mabait. Marami ang nagpo-post tungkol sa kabutihan. Mabait kapag may nanonood. Mabait kapag kapaki-pakinabang. Mabait. Pero may expiration date. Ngunit ikaw, tahimik ka lang. Wala kang pangaral. Wala kang papogi points. Hindi mo kailangan ng kamera para gawin ang tama. At hindi mo kailangan ng audience para panindigan ang prinsipyo mo. At dito sila hindi mapakali. Dahil sa harap ng isang taong hindi nagbabago sa likod ng anino, sa harap ng isang taong tapat, kahit walang premyo, nahuhubaran ang lahat ng peke. Walang palusot, walang drama, walang palamuti. Ikaw ang salitang integridad na isinabuhay at hindi ito matanggap ng mga sanay sa pansamantalang kabutihan. Bakit siya ganon? Ano bang habol niya? Hindi kaya nagpapanggap lang siya? Mga tanong na hindi sinasabi ng malakas, pero bumubulong sa isip nila gabi-gabi. Hindi mo sila sinaktan, wala kang sinabi laban sa kanila, pero ang mismong pagkatao mo ay tila malakas na kalampag sa kanilang konsensya. Sabi ni Musonius Rufus, "To live a good life, we have the potential for it if we can learn to be indifferent to what makes no difference." At iyon ang kakayahan mong taglay, ang maging indifferent sa lahat ng hindi mahalaga. Sa opinyon ng iba, sa tsismis, sa paninira, sa papuri at sa batikos, ang pagiging mabuti mo ay hindi taktika. Isa itong desisyon araw-araw. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, kahit wala kang natatanggap na balik. At dito sila lalong natutuliro. Dahil sa kabila ng kawalan ng gantimpala, bakit mo pa rin pinipili ang tama? Dahil sa gitna ng panlalait, bakit hindi ka sumasabay sa agos ng kasamaan? Dahil sa mundong sinisigaw ang ako muna, bakit tahimik kang nagbibigay at umaalis? Ang sagot ay hindi mo sinasabi. Hindi mo rin ipinapaliwanag at iyon ang mas nakakabaliw para sa kanila.
Dahil sa huli, hindi sila galit sa'yo. Hindi rin talaga sila naiinggit sa kung anong meron ka. Ang totoo, galit sila sa tanong na bumubulong sa sarili nila. Bakit hindi ko siya kayang tularan? Bakit ako laging may kailangan kapalit? Bakit sa kabila ng lahat, mas pinipili niya pa rin ang kabutihan at ako hindi ko magawa? At sa mga tanong na ito, tahimik kang nagiging sagot, hindi sa salita kundi sa pamumuhay. At para sa kanila, mas nakakasakit pa ito kaysa sa kahit anong sermon. Ngunit para sa iyo ito ang landas. Ang landas na hindi kailangan ng aplos. Ang landas na masakit, madilim at madalas mag-isa, pero ito rin ang landas ng paninindigan. At kung sa paglalakad mo dito ay may mga taong magagalit, maiinis o tatalikod sa iyo, lahayaan mo dahil mas pipiliin mong maging totoo kaysa tanggapin ng mundong peke. Number 6. Dahil hindi mo hinahayaan ang injustice, kahit tahimik kang tao, hindi ka palaban sa salita, hindi ka nakikipagdiskusyon para lang ipakita kung sino ang tama. Pero huwag nilang pagkakamaliang ang katahimikan mo ay kahinaan. Dahil kung may isang bagay na hindi mo kailanman kinunsinti, ito ay ang injustice. Ang tahasang paggamit, pananamantala at pagpapatahimik sa mahihina. At yan ang hindi nila matanggap dahil sanay sila sa mga taong tahimik na nagpapagamit. Sanay sila sa mga taong hindi umaangal kahit nilalapastangan na ang sarili. Sanay sila sa sistemang sumunod ka na lang para matahimik ang lahat. Ngunit ikaw, tahimik ka pero hindi bulag. Tahimik ka pero hindi bingi. Tahimik ka pero hindi mo pinapayagan ang mali. At dito sila natatakot dahil alam nila ang tunay na panganib ay hindi ang taong galit, kundi ang taong kalmado pero may prinsipyo. Ang taong hindi mo mababasa pero hindi rin mo mababali. Sabi nga ni Seneca, "No man was ever wise by chance." Hindi ka naging ganito dahil sa swerte. Hindi mo piniling maging tahimik dahil takot ka. Pinili mo ito dahil alam mong may lakas sa katahimikan at may dignidad sa pagharap sa kasamaan, hindi sa galit kundi sa paninindigan. Hindi mo kailangang sigawan ng mundo para ipahayag ang mali. Minsan, sapat na ang hindi mo pagsangayon, sapat na ang hindi mo pakikiisa, sapat na ang pagtayo mo sa tabi nang may malinaw na hindi sa iyong paninindigan. At dito sila lalong nagagalit dahil hindi mo sila sinisigawan pero ramdam nila ang pagtutol mo. Hindi mo sila pinapahiya pero para bang natatamaan sila sa bawat hakbang mong matuwid. Galit sila kasi hindi mo pinapanigan ang mali. Kahit tahimik ka lang, galit sila kasi hindi ka natatakot na mahiwalay, makansela o mawalan ng koneksyon. Basta't ang pinaninindigan mo ay tama. Hindi mo sila inaaway pero hindi mo rin sila kinampihan. At sa paningin ng mga sanay sa kung hindi ka kasama namin, kalaban ka, ikaw ay banta. Ang mga taong kagaya mo na hindi kailangang ipagsigawan ang kabutihan ay mga taong hindi nila kayang hawakan. Hindi ka naapektuhan ng opinyon nila, hindi ka pinapatakbo ng takot, hindi mo kailangang ipagmayabang ang moralidad mo. Dahil ang kabuuan mo ay patunay na iyon ay buhay. At ito ang masakit sa kanila. Habang sila ay patuloy na nag-aaway, ikaw ay patuloy na lumalakad, mataas ang noo, tahimik ang puso, at hindi kailanman naliligaw. Hindi mo kailangang ipahiya ang mali para maitama ito. Ang katahimikan mo ay sapat na paninindigan. Ang kabutihan mo ay sapat na revolusyon. At habang sinusubukan kanilang sirain, habang pinaparatangan kanilang mahina, isang bagay ang hindi nila maintindihan. Na minsan ang pinakamatatag na mandirigma ay yung tahimik lang pero hindi kailanman tumalikod sa tama. Number 7. Dahil hindi ka nila kayang kontrolin. Sa pinakaubod ng lahat ng galit nila, sa lahat ng pagdududa, pangungutya at paninira, naroon ang isang katotohanang ayaw nilang aminin pero hindi nila matatakasan. Hindi ka nila kayang kontrolin, hindi ka nabibili, hindi ka nabubuyo, hindi ka nagagalit kapag sinisiraan, hindi ka bumababa sa level nila kahit ilang beses ka na nilang hinila pababa. Tahimik ka lang, nakangiti pero hindi nagpapadala. Maunawain pero may hangganan. At sa paningin ng mga taong sanay na sila ang may hawak ng timon, ang katulad mo ay isang uri ng banta. Bakit? Dahil ikaw ay malaya at ang pinakamalalakas na tao sa mundo ay hindi ang may kontrol sa iba, kundi ang may kontrol sa sarili. Sabi nga ni Epictetus, "No one is free who is not master of himself." At ikaw tahimik mong pinamumunuan ang sarili mo.
Hindi ka alipin ng damdamin mo. Hindi ka bihag ng papuri o takot sa pag-iisa. Hindi ka umaayon sa uso. Hindi mo sinusukat ang halaga mo sa likes, shares o validation. At dito sila nawawalan ng kapangyarihan. Sanay silang ginagamit ang kahinaan ng iba para manatili sa itaas. Sanay silang magpaawa, magmanipula, magpatahimik. At sa tuwing gumagana ito sa iba, sa'yo hindi. Hindi mo pinapansin ang guilt tripping. Hindi ka napipilit sa mga bagay na labag sa prinsipyo mo. Hindi ka natitinag sa mga taktika nilang ginamit na nila sa iba at matagumpay, pero sa'yo wala. Wala silang hawak, wala silang kabig, wala silang access sa loob ng utak mo. At sa mata nila, ang ganitong tao ay hindi lang nakakainis. Ito ay delikado. Dahil paano mo nga ba kakatigan, masisiraan, o mapapatino ang taong hindi umaayon sa takot? Paano mo pipigilan ang taong hindi mo kayang kontrolin? Ikaw ang tipo ng taong hindi sumisigaw ng malaya ako, pero ang bawat hakbang mo, ang bawat desisyon mo ay sigaw ng isang malayang nilalang. Ikaw ang klaseng hindi nagpapabiktima, pero hindi rin nagpapamangmang. Hindi ka rebelde, pero hindi mo rin kailanman pinili ang bulag na pagsunod. Ang kabaitan mo ay hindi produkto ng kahinaan. Ito ay bunga ng disiplina, ng paninindigang tahimik mong inaararo araw-araw. At dahil dito, ikaw ay hindi basta-basta pinapapasok sa mundo nila. Dahil sa presensya mo, nararamdaman nila na kahit anong gawin nila, hindi ka matitinag. Hindi mo kailangang patunayan na ikaw ay matatag dahil mismong katahimikan mo ang ebidensya. At sa tuwing hindi mo sila pinapatulan, sa tuwing hindi mo sinusuklian ng galit ang galit, sa tuwing mas pinipili mong tahimik na lumayo, kaysa makipagbabangayan, nagkakandawala sila sa pagkabahala. Hindi nila maintindihan kung paano ka nananatiling buo, gayong pilit kanilang ginagawang pira-piraso. At ito ang pinaka-nakakagalit sa kanila. Hindi ikaw ang nawawala sa sarili, sila. At sa harap mo, sila ang nawawala ng kapangyarihan. Kaya tandaan mo ito. Ang mundo ay magpapatuloy sa pagpilit na kontrolin ka, baguhin ka, at pilitin kang maging tulad nila. Ngunit kung kaya mong manindigan sa gitna ng pagkakaila, kung kaya mong mapanatili ang kabutihan mo sa harap ng galit nila, kung kaya mong tanggapin na hindi ka para sa lahat dahil hindi ka nila kayang hawakan, doon mo makikita ang tunay mong lakas. At sa dulo, hindi ang mga taong sumigaw ng mabait ako ang mananatili, kundi ang mga tulad mong tahimik lang, matibay, buo, at hindi kailanman bumitaw sa prinsipyo. Ngayon alam mo na, hindi ikaw ang problema kapag ang kabaitan mo ay nauuwi sa galit ng iba. Hindi dahil mali ang kabutihan, kundi dahil hindi pa nila kayang yakapin ang liwanag na tinatangan mo. Ang kailangan mo ay hindi ang magbago. Ang kailangan mo ay manatiling totoo, manatiling tahimik, manatiling mabuti, kahit masakit, kahit mag-isa. Dahil sa huli, ang tunay na kabaitan ay hindi naghahanap ng gantimpala. Ito ay isang panata sa sarili. At kung umabot ka sa dulo ng video na ito, marahil ikaw ang isa sa mga kakaunti na pinili pa ring maging ilaw sa mundong puno ng dilim. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe para sa mas malalim pang mga usapan. At higit sa lahat, ipamuhay mo ito. Dahil ang mundo ay hindi kailangang mas maraming ingay, kundi mas maraming katahimikan na may tapang.